Kabi-kabila ang mga anyong tubig na naging kulay pula, animoy naging tubig na naging dugo. Laganap po ang balita mga kapatid sa bawat panahon na dumarating. Marami kayong mapapakinggan sa news na yung dagat o yung river ay naging pula po, nagmukhang dugo. Marami rin po kayong mapapanood sa YouTube, mga viral videos na laganap po sa bawat bansa sa buong mundo po na may mga ganitong anyong tubig na nagiging pula po, na parang dugo. Marami po yung nakikisampatsa, marami po yung tumitingin, marami rin po yung natatakot kung ano nga ba ang ibig sabihin nito at ano ba yung pinaparating na mensahe ng kalikasan sa panahon natin at sa bawat tao. Nababahala ang iba dahil sa mga nababalitaan nila. Nakikisimpatsa ang bawat tao sa mga nangyayari po sa panahon natin at sa buong mundo. Saan nga ba nanggagaling ang pula na nagdudulot po, nagmumukhang dugo doon po sa mga anyong tubig? Ito ba ay masamang senyales na may dilubyong darating? At ang iba ay pinanghinala ang sign ng katapusan ng mundo? Sa tingin nyo mga kapatid, kung kayo ang tatanungin, ano ang pinaparating, ano ang sinasabi na magandang pangyayari at insidente sa ating mundo? Ito nga ba ay mayroong koneksyon sa panganib? Ito nga ba isa sa mga sign na pagdating ng Panginoon bago gunawin ng mundo? Marami kayong maririnig mga kapatid na ang nature ay konektado sa biblical prophecy. Kasi ito yung nakasaad sa Bible. Ito rin yung sinabi ng Panginoong Jesus, mga sign bago siya dumating at bago wakasan ng mundo. Kung mahilig kayo mag-aral mga kapatid o yung tinatawag na eschatology na manggaganap sa mga huling panahon, alam nyo mga kapatid na ang nature ay konektado po sa mga bagay na ito, sa mga bagay na darating, sa mga inihula ng Panginoon na marami na pong na-fulfill sa panahon natin, sa last days po. Ipinapauna ko na po sa inyo mga kapatid na hindi dapat natin katakutan kung meron mang nagaganap na mga biblical prophecy. Yan ang sinabi ko sa inyo mga kapatid, makapangyarihan ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay mapagtitiwalaan, mapangahawakan. Magkakaroon po tayo ng pag-asa dahil nakikita natin na unti-unti nagaganap po yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Kung aware kayo sa naganap sa Ehipto panahon ng mga Israelita upang palayain sa pagkaalipin na matagal na panahon ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ilalabas ni Moises bilang isang propeta ng Panginoon ni Yahweh ang buong bayan ng Israel para sa pagkaalipin na matagal na panahon. Dito natin makikita na yung tubig ay naging pula. Sa panahon ni Moises, sa katigasan ng puso ni Paraon dahil ayaw niyang palayain ng mga Israelita, bayang pinili ng Panginoon, binigyan sila ng salot. Isa sa mga salot ay yung tubig na naging pula. Basahin natin yung Exodus chapter 7 verse 19 hanggang 20. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato magiging dugo. Hindi lang po pulang tubig, kundi dugo ang ibinigay ng Panginoon sa lahat po ng mga taga-Ehipto. Kahit po yung mga naka-stack na tubig ay naging dugo, hindi lang basta naging pula. Sabi po natin Exodus chapter 7 verse 19 hanggang 20 pa rin. Sabi ng verse 20, sinunod nila si Moises at Aaron ang inutos ng Panginoon. Habang nakatingin ng Paraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog Nilo at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang mga Ehipsyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit maraming natatakot po. Na kapag nababalitaan nila sa news, nakikita, napapanood nila kahit sa mga social media na ang anyong tubig ay naging pula, ito nga po ay salot ng Diyos doon sa Ehipto. Kaya marami ang nababahala at natatakot baka hindi na mapakinabangan ang mga anyong tubig kapag naging dugo katulad ng sa Ehipto. Alam natin na marami pong gamit ng anyong tubig sa atin, mga yamang mineral. Marami pong nakukuhang pagkain. Ngunit kung ito ay magiging pula, magiging dugo katulad ng sa Ehipto, ito po yung kinakatakot, kinakabahala ng marami. Kung papanoorin nyo mabuti isa-isa, lahat po ng mga napapanood natin sa social media at nababalitaan po sa news, hindi po dugo, nagiging pula lang po. So hindi apektado po yung mga nakatira po sa ilalim ng tubig. Nagagamit pa rin po, napapakinabangan. So hindi po siya salot. So makikita natin dito mga kapatid na marami lang talaga natatakot kasi sa itsura po nung dagat, nung ilog,
ng mga sapa po na nagiging pula na animoy dugo. Dahil ang paliwanag, ito po ay nagkakaroon ng reaction dahil sa climate change. Magtataka po kayo, marami nagsasabi na sign of end times kapag napanood nila yung naging pula ng mga anyong tubig. Kung bakit po maraming natatakot na tao kapag nababalitaan, napapanood po ito dahil sa napakinggan nila at nabasa nila sa Book of Revelation. Dahil magkakaroon po ng matinding kapighatian na dadanasin ng buong mundo sa lahat ng makakaranas ng galit ng Diyos, dahil ibubuhos po niya ang kanyang puot at ang kanyang kaparusahan sa kasalanan. Ang pagiging pula ng mga anyong tubig at magiging kulay dugo sa darating na panahon sa Great Tribulation, isa lang ito sa mangyayari po sa matinding kapighatian kapag binuhos ng Diyos ang kanyang puot. Magtataka kayo, bakit may Great Tribulation? Bakit may pagbuhos ng galit ng Diyos ng kanyang puot? Kasi po mga kapatid, yung Great Tribulation po na yan, kalahati po yan ng 7 years of tribulation. Dahil sa Great Tribulation, diyan po kasi lalapastanganin ng Antikristo ang Diyos. Hindi lang ang Diyos, kahit ang sangkalangitan. Ang Antikristo at ang huwad na propeta na maraming dadayain at maraming mamarkahan na tao para po mawala sa pananampalataya at hindi maligtas ang kanilang kaluluwa. Dahil matinding kasamaan at kalapastanganan na po ang mangyayari sa mundo, kaya merong paggalit at pagbuhos ng puot ng Panginoon sa buong mundo. Sa Great Tribulation kasi, dito natin mababasa sa Revelation yung 7 bowls, 7 seals, at saka 7 trumpets. At dun sa pagbuhos ng Panginoon ng kanyang galit, kung bakit magiging pula ang anyong dagat o anyong tubig po sa buong mundo, kasama po yan sa 7 bowls. Revelation chapter 16 verse 3 hanggang 4, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Pagkatapos, ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog, mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. Mapapansin nyo mga kapatid, ibinuhos yung pangalawang bowl sa verse 3 na naging pula na animoy dugo ng tao na patay, at maraming namatay po doon sa dagat dahil maalat po. Pero sa pang-apat, dito na magiging matindi dahil sa mga bukal, mga ilog, ibinuhos po ang pangatlong bowl at maraming namatay hindi na inuman po ng mga tao. Ito yung magaganap po sa Great Tribulation. Grabe po, pagka ang dagat ay nawala na po sa atin, napakalaki po ng pakinabang niyan, katulad ng pagkuha ng mga pagkain. Pero kung pati yung ilog, mga bukal ay naging dugo at hindi na napakinabangan, magkakaroon po ng matinding taggutom at matinding pagkauhaw. Kahit po yung iinumin ay hindi na po makakakuha. Hindi na po mararanasan ng tao na makainom po sa mga anyong tubig sa mundo. Kaya po natatakot ang mga tao kapag nababalitaan po na mayroong pagpula ng lahat ng anyong tubig, dahil sa Revelation nakasaad na magaganap po. Dahil kinakabahalan nila na tayo ba ay nasa Great Tribulation na, ibinubuhos na ba ng Diyos ang galit niya dahil sa matinding kalapastanganan ng tao? Pinaparusahan na ba ang mundo dahil sa matinding kasalanan na ginagawa ng tao ng marami, kung bakit sila nababahala at sinasabi nilang sign of end times? Sa mga nababalitaan po natin ngayon, kung papag-aaralan nyo po yung mga napapanood po natin, napapakinabangan pa po. So hindi pa po ito yung pagbuhos sa Great Tribulation. Wala pa po tayo sa Great Tribulation. Kung inihahanda na ng Panginoon ang mundo at ang mga tao sa mangyayari po, hindi nahahayaan ng Diyos na maranasan ng mga nagtitiwala sa Kanya ang Kanyang puot. Ito yung Kanyang pangako. Bakit may Great Tribulation? Bakit may pagbuhos ng puot ng Panginoon? Hindi po yun sa mga mananampalataya ng Diyos. Para po yun doon sa mga tinakwil si Jesus bilang Panginoon, kasama ng Antikristo at ng huwad na propeta na lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. Dahil bago po mangyari ang 7 years of tribulation, kukuhanin na po ang lahat ng mananampalataya. Magkakaroon na po ng rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at makakasama na natin ang Panginoon
magpakailanman. So wag natin ikatakot mga kapatid kung meron tayong maririnig na mga fulfillment ng Bible prophecy, lalo na sa mga sign ng pagdating ng Panginoon bago po ang wakas ng mundo. Patunay lang ito mga kapatid na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung may naririnig man kayo ng mga shadow po katulad ng mga nagaganap po na ito, pagpula ng mga anyong tubig, patuloy natin panghawakan ng Panginoon ang kanyang mga salita at patuloy maging kalaguan po natin ang pag-aaral ng kanyang salita. Lalo po tayong manabik po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at lalong lumalim ang ating pananampalataya at samahan tayo ng banal na Espiritu sa paglilingkod natin. Sa pagtahak natin araw-araw po, makasama natin ang Panginoon, ang kanyang pagpuprovide at ang kanyang pag-iingat po sa bawat isa sa atin. Kung kayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, alam nyo na meron tayong pag-asa. Kahit po napapakinggan natin ang biblical prophecy, mga fulfillment po, ang aral po nito mga kapatid ay magpatuloy po tayo. Dahil sa pagdating ng Panginoon, ipapakita niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga hindi naniniwala at tinatakwil siya bilang Diyos. Kaya ikaw kapatid, nananampalataya at naniniwala sa kapangyarihan at dugo ng Panginoong Hesus na siya ay nagkatawang tao at siya ay babalik na madali para sa iyo, maging maligaya ka. Magpatuloy tayo, share natin ang gospel at patuloy na lakaran ng kalooban ng Panginoon. Maging mabuting tao ka, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya. Yun lang ang gusto kong sabihin sa iyo kapatid. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung napapanood mo to sa Facebook page, click mo lang yung follow at sa YouTube channel, click mo yung subscribe. Kung meron kang gustong sabihin, mga tanong, let me know in the comment section. Kung bago ka pa lang, napapakinggan ng mga video na ito, nakakadalaw sa page, channel natin, click mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng i-release natin na video. Salamat ulit kapatid, hanggang sa susunod na pag-aaral natin at pagkikita natin. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.